Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay wastong paggamit ng tubig at enerhiya, katuwang ang kapwa. Mga wastong paggamit ng tubig at enerhiya, katuwang ang kapwa bilang pagganap sa tungkulin ng pangangalaga sa mga ito. Ang pagtitipid ng tubig ay naglalarawan ng isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa ating kalikasan at pamumuhay. Sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng populasyon, urbanisasyon at industrialisasyon, naging mas kritikal ang pangangailangan na maunawaan at maisakatuparan ang mga hakbang tungo sa wastong paggamit ng tubig. Sa pagsusuri sa mga aspekto ng pagtitipid ng tubig, hindi lamang natin napapanatili ang kahalagahan ng likas na yaman, kundi pati na rin ang pangkalahatang kaginhawaan at kasiglahan ng lipunan. Ayon sa Metropolitan Water Works at Sewerage System or MWSS, ang wastong paggamit ng tubig ay nagsisimula sa ating lahat. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito. Water is not infinite. Let's do everything we can to conserve it. Mga paraan ng pagtitipid ng tubig. Piliin ang mainam gumamit ng tubig na kasangkapan. Sa pagbili ng kasangkapan o kagamitan, tuklasin ang mga modelo na matipid gumamit ng tubig. I-check ang grado ng water efficiency labeling and standards. Ayusin ang tumutulong gripo. Ipaayos agad ang tumutulong gripo upang makatipid sa tubig. Maglagay ng aerator para sa limitadong daloy ng tubig. Palitan ng showerhead na malakas gumamit ng tubig. Kung ang showerhead ay malakas kumonsumo ng tubig, palitan ito ng modelong mainam gumamit ng tubig. Gamitin ng tama ang dual flush toilet. Sa paggamit ng dual flush toilet, pumili ng half flush kung angkop. Kung single flush toilet, pag-isipang magpalit sa dual flush model dahil ito ay makapagtitipid ng 55 litro kada tao araw-araw. O paglagay ng water displacement device o paglagay ng isang plastic na bote na puno ng tubig sa cistern upang mabawasan ang kapasidad ng tubig nito. Bawasan ang paggamit ng tubig sa hardin. Ang tradisyonal na berdeng damuhan sa hardin ay nakakagamit ng hanggang 90% ng tubig. Para mabawasan ito, iset ang mower na magtabas ng 4 cm o mas mataas. Pababain din ang paggamit ng tubig sa hardin sa pamamagitan ng maayos na pagdidilig at pagpili ng mga produktong mainam gumamit ng tubig. Mahusay na paggamit ng enerhiya. Ang energy efficiency o mahusay na paggamit ng enerhiya ay simpleng nangangahulugang paggamit ng mas kaunting enerhiya upang gawin ang parehong gawain. Ibig sabihin, pagpigil ng pag-aksaya ng enerhiya. Ang energy efficiency ay nagdadala ng iba't ibang mga benepisyo tulad ng pagbawas ng emisyon ng greenhouse gases, pagbaba ng pangangailangan para sa importasyon ng enerhiya at pagpapababa ng gastos sa kabahayan at sa buong ekonomiya. Bagamat ang mga teknolohiyang renewable energy ay nakakatulong din sa pagtamo ng layuning ito, ang pagpapabuti ng energy efficiency ay ang pinakamura at kadalasang pinakamabilis na paraan upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels. May malalaking pagkakataon para sa mga pagpapabuti ng paggamit ng bawat sektor ng ekonomiya, maging ito sa mga gusali, transportasyon, industriya o sa mga pinagmumulan ng enerhiya. Narito ang ilang mga ideya sa wastong pagtitipid ng enerhiya. Mga kasangkapan na mainam gumamit ng enerhiya. Pumili ng mga kasangkapan na may mainam na paggamit ng enerhiya. Dahil ang mga ito ang nagre-resulta sa hanggang 30% ng total na enerhiyang ginagamit sa bahay.
Ang pagpili ng tamang klase at paggamit ng mga kasangkapan ay makakatulong sa malaking pagtitipid sa enerhiya at mas mababang bayarin. Kapag bumibili ng bagong kasangkapan, tuklasin ang energy rating label para malaman kung gaano ito kahusay sa paggamit ng enerhiya. Mas mataas ang bilang ng stars, mas malaki ang matitipid na enerhiya at pera. Pagkontrol ng temperatura. Kahit ang simpleng pag-adjust ng thermostat ng kahit 1 degree pataas o pababa ay maaaring magresulta sa 5 to 10% na pagbawas sa enerhiyang ginagamit. Kapag gumagamit ng air conditioner or heater, siguraduhing isara ang mga kwartong hindi ginagamit sa pamamagitan ng pagsasara ng mga pintuan at bintana sa bahay. Pagbabara ng puwang at bitak. Ang draught proofing ng tahanan o pagbabara sa paglabas ng hangin sa mga puwang at bitak ay maaaring magdulot ng pagbawas ng singil sa enerhiya hanggang 25%. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng draught stopper na puno ng buhangin sa ilalim ng pintuan at paggamit ng weather seal sa iba't ibang bahagi ng bahay tulad ng bintana, sahig, skirting board, skylight at cornice. Maigi ang makipag-alam sa inyong kasero para maglagay ng anumang weather seal. Paggamit ng bintana. Iwasan ang pagkawala ng init sa pamamagitan ng paghahakap ng mga kurtina at blind sa tabi ng bintana upang pigilin ang di kumikilos na hangin. Maaari ring buksan ang mga kurtina sa taglamig upang makapasok ang sikat ng araw at isara bago magdilim. Sa tag-init, maganda rin na isara ang mga kurtina at pinakamainit na oras ng araw. Paggamit ng bentilador. Ang mga bentilador sa kisame at pedestal ay cost-effective sa halagang 1 sentimo kada oras ng operasyon at mas konting greenhouse gas emissions kumpara sa mga air conditioner. Ang mga bentilador ay magbibigay ng epekto sa pagpapalabas ng hangin at maaring mapakinabangan sa pagpapalamig ng hangin at sa pagpapaikot ng mainit na hangin na nagdadala ng mga benepisyo lalo na sa taglamig. Pagpapalit ng ilaw. Mga 12% ng enerhiyang ginagamit sa tahanan ay napupunta sa pag-iilaw. Sa pagpapalit sa mga enerhiyang efficient na ilaw at tamang paggamit nito, maaring makamit ang kalahati ng pagbawas sa gastos sa pag-iilaw. Ang pag-switch mula sa lumang incandescent bulbs papunta sa compact fluorescent lamps o light-emitting diode ay epektibong paraan ng pagtitipid sa enerhiya. Ang CFL ay gumagamit ng 20% lamang na enerhiya ng incandescent bulb at may mas mababa pang itinatagal mula 4 hanggang 10 beses. Standby power. Maraming kasangkapan at aparato tulad ng phone charger, game console, microwave oven at stereo ay patuloy na gumagamit ng enerhiya kahit hindi ginagamit. Ang standby power na ito ay nagre-resulta sa 10% ng kabuuang kuryente na ginagamit sa bahay. Ang pagpatay ng switch pagkatapos gamitin ay makatutulong sa pagbawas ng paggamit ng enerhiya at sa iyong singil sa kuryente, lalo na kung mayroon itong maliit na standby na ilaw o orasan. Mga fridge at freezer. Ang optimal na temperatura para sa fridge ay 3 hanggang 5 degrees Celsius, samantalang para sa freezer ay -15 hanggang -18 degrees Celsius. Ang bawat degree na pagbaba ay nangangailangan ng karagdagang 5% na enerhiya. Pabutihin ang kahusayan ng fridge at freezer sa pamamagitan ng pagtanggal ng anumang frost sa freezer at pag-iwan ng puwang na 5 hanggang 8 cm para sa ventilasyon. Kung may pangalawang fridge para sa pag-aaliw, paandarin lamang ito kapag kinakailangan. Paglalaba at pagpapatuyo ng damit. Sa paglalaba gamit ang makina, magtipid ng enerhiya sa pamamagitan ng paggamit ng malamig na tubig. Pinakamaikling cycle, pag-akma ng taas ng tubig sa dami ng nilalaban
at paghihintay ng sapat na dami ng damit para sa isang labahan. Magpatuyo ng mga damit sa sampayan kaysa sa dekuryenteng pagtuyo. Ito ay mas cost-effective.